magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan. Ang dati din po nating mabait na konsihal ng bayan dito po sa bayan ng Marilao at ngayon kasalukuyan ngayon po ay second term bilang punong barangay dito po sa Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod si punong barangay, iginagalang Kapitan Segundo Rivera Angeles. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay lang po, ma'am. Kumusta po sa kalusugan? Okay naman po. Meron 6 months check-up po ako. Blood chemistry. Sa resulta naman po, okay naman po sa lahat ng mga nakikita sa blood chemistry. Kaya sa kalusugan, wala pong problema. Wow, okay. Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating Barangay Saog? Ang amin pong barangay sa ngayon po ay okay naman po. Sa kalinisan, lumipat po kayo sa aming barangay, meron kayo makikita konting mga problema sa basura. Actually, hindi lang naman sa bayan ng Marilao ang tungkol sa basura, pero masyadong maliit na problema lang tungkol sa basura ng aming barangay. Oh. Sa infrastructure, makita nyo naman halos ang mga hindi na lang namin napapasimento, yung mga side street. Pero yung mga main road, almost lahat konkreto na. Pati yung mga subdivision, ng mga abandoned subdivision, na-declare ng mga abandoned subdivision, nagawan din naman po natin ng paraan na kahit paano ay maipasimento, may pangkonkreto. Dahil ang katuwiran po natin nagbabayad din naman sila ng tax. Kaya abandoned subdivision naman po, so kailangan ng tulong ng gobyerno para naman po maging maganda ang kapaligiran at may ayos ang kanilang buhay sa mga bata at sa mga bisita na pupunta sa kanila, may pagmalaki nila na ang subdivision na to ay maayos at ang barangay na to ay maayos din naman magiging kapalapunan. Wow! Sa katahimikan, okay lang naman po. Ang aming puntanod, alas 8 ng gabi ay nandiyan sa barangay Tanod Headquarter. Kasama po ang inyong likod. Ako po ay ginawa ko na po istambayan yung pagtatanod dyan dahil pagdating po ng 11:30, maximum of 12, ako naman po yung umuwi na rin para magpahinga. Pero nakasanayan ko na po na yun na umistambay at samahan ng aking mga barangay tanod. At ako naman po yung natutuwa sa resulta. Dahil sa katahimikan, maganda naman po ang resulta ng katahimikan. Meron lamang pong paminsan-minsan, minsan nagkakainuman, Opo. may video kayo, magre-reklamo ang kapitbahay, pinapa-implement namin yung alas 10 ng gabi, tigil ang video kayo, tigil ang lahat ng maingay. Sa mga batang naglalakad sa lansangan, hindi naman po namin ini-implement yung sobrang higpit, bagamat pinapaalalahanan po namin sila. Kung magkaroon po ng problema sa mga minor de edad, ipinatatawag po namin ng mga magulang dahil baka hindi nila alam ang kanilang mga anak ay nasa lansangan pa ng ganitong oras. Yun po yung aming ipinatutupad sa aming pong blatter book. Ang laman po ng blatter book namin sa katahimikan, sa away, wala pong masyado. Wow! Vehicular accident, meron pong paminsan-minsan sa dami na rin po ng sasakyan sa aming barangay. Opo. Ang problema po sa amin, yung utang. Yung mga lending na hindi nakakabayad, yung aming kabarangay, iba-blatter ng sa ibang bayan yung magagaling, yun naman po sa abot ng aming makakaya. Pinipilit po namin silang maiayos at mapagkasundo at mahulugan sa magaang na paraan na kaya at kayanin ng aking mga kabarangay. Ngayon, kung hindi naman po sila magkasundo na naidulog sa tanggapan ng aking ang lingkod, ginagawa ko lang po yung iniaatas ng Local Government Code, Series of 1991. Kung ano po yung aming karapatan, katungkulan, yun lamang po yung aming ini-implement. Wala po kaming karapatang pagsabi, humusga, pagdesisyon na tama ka, mali siya. Pinipilit lang po namin silang magkasundo. Ngayon, sa kabila po nun, natapos sa aking tanggapan, iakyat po yan sa lupong tagapamayapa. Opo. Para pag-aralan, ayusin. Ngayon, kung sakaling hindi rin po sila maayos, wala pong paraan yan. Kung hindi kami mag-issue ng certificate to file action para maka-action naman ng higher court. Yun naman po, humihingi lang sila ng CFA. Siguro po sa 10, baka isa lang yung nagdidibanda. Yung ba, nang bablap lang naman eh. Yun po yung sitwasyon ng katahimikan dito sa aming barangay.
Pero Kap, may tanong ko lang po, unahin po natin, regarding sa programa ninyo sa pagtulong sa mamamayan. So ano-ano po itong mga programa na isinagawa niyo po sa pagtulong sa inyong mga kabarangay? Yung pagtulong sa aking mga kabarangay, siyempre dyan, una, hindi lang naman dapat ang tulungan mo yung buhay. Dapat tulungan mo rin yung namatayan. Tama. Marami dito sa amin, ang tao kasi dito sa amin niya, almost 17,000. So may pinapanganak, may namamatay. Opo. Madalas na problema rito yung mga biglaang kamatayan na ang problema nila yung serbisyo. So meron naman tayong contact o tumutulong sa atin para mabigyan ng magandang serbisyo at mababang serbisyo. So itatawag ko lamang po yun. Kung saan ospital sila namatay, yun naman po ipupuntahan ng aming tumutulong sa aming barangay na para makapagserbisyo sa larangan ng punerarya, mabigyan sila ng serbisyo sa mababang halaga. Ngayon po, doon po sa mga bata, sa mga buhay, sa mga matanda, kahit papaano, may nakapag-aabot naman po ako, pandagdag, hindi ko naman sinasabing, at ang madalas kong sinasabi sa kanila, pasensya na po kayo, pandagdag lamang po ito. Bilang sa naging experience ko po, ako po yung naging municipal councilor, so kilala ko halos ng mga sa bayan ng Marilao, lalo na yung mga Maralita. Kahit ibang barangay, nakakarating po dito sa aking tanggapan at umaasa sila na ako yung makakatulong, tutulong. Wow. Marami po ganun. Dahil ako nga po ay nakilala nila, dahil ako yung naging municipal councilor sa loob ng 9 na taon. Opo. So hindi po nila ako nakalimutan, hanggang sa ngayon po may lumalapit. Talaga po gano'n, yun ang buhay. Mas gusto ko naman po yun na ako yung nakakatulong kaysa ako yung tinutulungan. Oh, Ako alright. yung lumalapit sa kanila. Siguro yun talaga yung aking buhay. Talagang gano'n po. Dahil nasa puso po ninyo, Kap, ang pagtulong sa mamayan at pagmamalasakit sa kapwa. Yan ang minanak ko. Narinig ko sa aking dating punong bayan, si Mayor Pepeng Guillermo, na mas mainam yung nagpapakumbaba. Mas Tama. maganda yung ikaw ay nagpapakumbaba. At yan ay huwag mong kakalimutan yan sa buhay mo. Okay. Pero Kap, dito po tayo regarding for the first term and second term. Ano po bang ating mga naging accomplishment na po dito sa ngayon? So, sa first term, during my first term, Opo. ang aming barangay, huwag na natin kalimutan natin yung 1994, no? Opo. 1994, ako yung nagpanganak ng Saog Elementary School. Opo. So, nag-municipal councilor ako, bumalik ako rito. Pagdating ko dito sa barangay, ang aming barangay ay walang ambulansya. Ambulance. Na inisip ko, ang tao sa amin ay 17,000. So, nakangailangan ng pagka may emergency. So, lapit ako sa dating punong bayan, Mayor Ricardo Silvestre, Opo. para magkaroon ng ambulansya. Hindi man ako nagdalawang salita. So, nagkaroon kami ng Barangay ambulance. Opo. Barangay ambulance. Mm-mm. So, nagkaroon pa rin ng programa. Hindi lang isang naging ambulansya namin. Nagkaroon pa rin ako ng isang ambulansya na kung tawagin namin ambulance rescue. Mm-mm. Yun ngayon yung tumutulong na hindi second hand yun. Para home brand nyo yun. Opo. Na yun hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan at inaayos. Ang lahat ng maintenance doon ay hindi ko pinapagawa sa talyer. Yung bago na yan. Puro kasa yan. Kasa maintenance. Opo. Yung Toyota Motors. Mm-mm. Lahat ng maintenance yan. Keso lahat na. So, ambulansya, rescue. At yung aking daycare classroom na 3 classroom lang yun, yung aking dinatnan. Opo. Na ang batang nag-aaral ay 152. 50. Mm-mm. So sobra. Dapat ang isang classroom is 25 to 30 lamang ang Opo. nag-aaral. Opo. So kaya nga dito nagkaroon ng pang-umaga at pang-hapon dahil sa kakulangan na ng classroom. Mm-mm. So inisip namin, hindi lang naman ako, syempre kasama ko Sangguniang Barangay. Sanggunian, hindi naman si Kapitan lang ang pogi dyan. Dapat pogi din kami lahat. Opo. Dahil kasiraan ng isa, kasiraan namin lahat. Tama po. Kaya nga tawag sa amin Sanggunian. Sanggunian. Opo. Kaya kung meron sa amin Sanggunian, nalalaban, lumalaban, nagpaparinig, hindi niya alam kasiraan niya. Kasiraan na, kung kasiraan namin, kasiraan din niya yun. Opo. Yun ang Sanggunian. Kaya nga tinawag na Sanggunian, iisa kayo.
So yun, napayayos namin yung aming classroom, daycare classroom. Mm. Daycare center namin nung dumating ako sa barangay is 3 classroom lang. Opo. So naging experience na rin ng aking mga daycare teacher na inabutan ng baha ang bagong kadi-deliver ng mga libro. Libro. So nabasa. Hindi na pakinabangan. Na paano yun na naging priority. Para hindi maulit to. Maulit kasi yung baha, maulit at maulit yan. Tama po ka. Pinademolish ko yung daycare. Dating na bakasyon. Pina-upgrade ko na. Nakuha ko yung level ng pinakamataas na baha. So doon ako kumuha ng nivelasyon. Opo. So ngayon, kung makikita mo yung aming daycare, dati sa kalsada nakaharap, binaliktad ko. Tinalikuran ko yung kalsada kasi kalsada yan eh. Pag may Opo. nagdadaan, na-interrupt yung mga bata nag-aaral. So ito Cause ng ko accident. sa kalsada. Opo. Tapos gumawa ko ng bagong, pinagharap ko yung 2 building. Opo. So sa ngayon, 4 na classroom daycare yun. At nilakihan ko yung waiting area ng mga magulang. Kasi sa daycare, nandun pa rin yung pagluluto nila. Nandun yung nag-aantay yung magulang. So para maging komportable ang mga magulang habang inaantay nila ang kanilang mga anak, inayos namin yung waiting area. Ngayon, kung mapapansin Opo, nyo, opo. siguro pinakamaganda sa bayan ng Marilao yun. Mm-mm. Nagtayo na rin ako ng health center doon. Yung health center ng ating midwife. Kasi sa Marilao, parang 3 o 2 beses sa isang linggo, may doktor kami dyan. Inayos na rin namin yun kasi naging experience na rin namin doon. Nalubog yung dental chair, sira. Pagkano dental chair, hindi biro malaga yan. Yung ibang gamot doon, yung freezer doon, siyempre yung gamot dapat na-maintain mo yung temperature. Opo. Pag inabot ng bahay yung freezer, sira. So malaking damage. Pinag-iba ko lahat yun. At naayos na rin. Ngayon, ayos na sila lahat. Wow. Binigyan ko na rin ng opisina ang mga senior citizen, Opo. ang PWD, ang solo parents, ang lingkod lingap sa nayon, ang lingkod populasyon sa nayon. Meron na silang kanya-kanya doon. Nakabuod na sila. Opo. Hindi ako kasi makapaglilingkod ng maayos kung hindi ko sila kaagapay. Wow. Paano sila makapaglilingkod ng maayos kung wala silang tahanan? Opo. Sabi yung Opo. opisina. Opo, tama ka. Yes. So yun yung aking So ngayon okay na lahat yun. Opo. Ngayon ang aking target sana, Mga priority nyo, Kap. priority ko ngayon isaayos ang aming Saog Elementary School from Saog Elementary School to Saog Integrated High School. Wow. Ang pananaw ko kasi sa aking barangay, kung mga at least mga 400 na estudyante nag-aaral sa National Trade School. So may target ako na 10 classroom, equivalent to 40 each classroom. So yung mga 12 para mabawasan. Siyempre hindi ganun kadali yung dokumento para maging high school ka. Teacher na ilalagay mo ron, kailangan may item. Hindi biro yung project na yun. Opo. Sana magkaroon ng katuparan. Yun ang pangarap namin, pangarap ko at pangarap ng mga miyembro ng Sangguniang Barangay. Pero sa kabila noon, ma'am, meron pa rin nag-aambisyon na ako'y labanan. Ganun siguro sa politika talaga, Kap. Hindi natin masabi. Sabi ko Opo. nga, lumabang kayo. Pagdating ng labanan ng politika, magpolitika tayo. Gawin nyo magagawa nyo para talunin nyo ako. Gagawin ko rin ang magagawa ko para talunin ko rin kayo. Oh. Pero sa ngayon, sa oras na to, sa panahon na to, kalimutan natin ang politika. Maglingkod tayo. Wow. Tama. Diba? Naikwento ko na lahat sa'yo, pero sa kabila nga nun, meron pa rin gustong lumaban. Opo. Bakit daw puro kami na lang? Puro kami na lang. Okay. Pero Kap, ngayon, kung nanonood po ngayon ang inyong mga minamahal na mga kabarangay dito po sa Barangay Saog o sa bayan ng Marilao, Bulacan, ano po ang mensahe mo sa ating mga minamahal na mga kabarangay? Sa aking mga kabarangay, meron pa pala ko na nakalimutan, ano? Pag-upo namin, 2018, libre gamot sa amin. Wow! Libre gamot. Na inire-reseta ng aking doktor Opo. at ng midwife. Libre lahat yan. Kung ano yung meron dito. At binabayaran namin yan. Barangay Pan. Okay. Sa edukasyon, lahat ng uniforme ng mga bata sa Saog Elementary School, t-shirt, shirt, libre doon yan. Nagkaroon ng pandemic, medyo naputol na bagya. Pero ngayon, uulit-ulitin namin yan. Pati school supply. School supply, may mga nagdo-donate dyan. Mm-mm. School supply, gano'n, mga kagawad, nagdo-donate sila.
So, yun yung mga, hindi ko na ikwento kanina, Opo, yun yung yun. mga naging Accomplishment. accomplishment namin 2018 up to now. Opo. Ayun. So, sa aking mga kabarangay, sana po pagdating ng ngayon, sa panahon ngayon, isipin po natin yung ating kaligtasan. Nakaraos po tayo sa panahon ng pandemic, na after pandemic, yung COVID, may dumating na dengue. Kaya dapat po maglinis tayo sa ating kapaligiran, mahalin natin ang ating sarili, mahalin natin ang ating pamilya, at higit sa lahat, mahalin natin ang ating barangay. Iisa tayo. Pare-pareho tayong Pilipino, magmahalan tayo. Pagdating ng politika, kung ang paniniwala nyo yung ganun-ganun maglabanan tayo sa politika. Pero hindi sa lahat ng panahon o sa lahat ng oras, politika ang dapat nasa isip natin. Mali po yun. Dapat magbahalan tayo. Pag panahon ng politika, kanya-kanyang paniniwala tayo, ire-respeto namin kayo kung nasan kayo. Sana naman, irespeto nyo rin kami kung nasan kami. Uulitin ko, pag panahon ng politika, saka tayo mamulitika. Pag panahon ng panunungkulan at paglilingkod, pagbutihin natin ang paglilingkod para sa ating mga kababayan, sa aking mga kabarangay. So sa inyo po lahat, buong Marilao, buong Barangay ng Saog, magandang tanghali po sa bawat sa inyo. At salamat din sa iyo, Lay Castro. Ma'am Lay Castro mula sa media ng Parehas News. Parehas News po. Parehas News. Pero kung sakali po, nanonood din po ang ating mga masisipag na mga barangay worker at sa ating mga kagawad, ano po ang mensahe niyo po para sa kanila? So sa aking mga appointed official, Opo. pagbutihin nyo ang paglilingkod nyo. Kung wala ako dito, wala rin kayo dyan. Kung hindi tayo minahal ng tao, wala tayong pare-parehas dito. Kung wala ako dito, wala rin kayo dyan. Kaya kung hindi nyo pagbubutihan ang inyong paglilingkod, sino ang unang mapipintasan? Ang inyong punong barangay. Tama. Pagdating ng labanan ng politika, baka hindi na tayo makabalik, baka hindi na ako makabalik. Wala na rin kayo dyan. Kaya aking mga appointed official, appointed mula sa barangay tanod, mula sa street sweeper hanggang sa barangay clerk, pagbutihin nyo ang paglilingkod nyo. Wow. Isa inyong mga kagawad. Sa aking mga kagawad, ganun din, pare-parehas tayong galing sa politika, kaya tayo nandito para makapaglingkod. Pag panahon ng politika. Pero pag panahon ng paglilingkod, mag-isip kayo ng mga ordinansa, resolusyon, na higit na pakikinabangan ng kabataan, katandaan, Opo. kalalakihan, kababaihan. Dati, hanggang doon lang eh. Ngayon, meron pang nadagdag. Kabaklaan at katomboyan. Pagbutihin natin lahat, ordinansa, resolusyon, para sa kanila. Opo. Kayo, sila ang tagapag-isip niyan kung ano-anong mga ordinansa. Ordinansa batas, resolusyon, mga kahilingan. Ang punong barangay lamang ang pagganap. Opo. Okay. Kaya pagbutihin natin lahat para pareho tayo makabalik. Binigyan tayo ng pagkakataon makapaglingkod, pagbutihin natin para tayo makagraduate. Wow. Para sa iisang layunin ng ating lahat. Magsama-sama tayo, maglingkod tayo sa lahat ng mga mamamayan. Barangay Saog, Bayan ng Marilao, magsama-sama at magkaisa tayo. Kung sino man yung hindi natin dapat, kung tayo may sama ng loob, may kagalit, kalimutan natin yan. Tama. Kung sino yung nagpapakumbaba, siyang pinagpapala. Wow, opo, tama po kayo, Kap. Alright, okay. So yun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Ayon po kay Kap ay sama-sama, tulong-tulong sa pagmamalasakit sa pagunlad ng Barangay Saog. Magandang araw po mga kaparehas. Sa kapanay po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay na si ginagalang Kapitan Segundo Rivera Angeles, ang ating butihing po ng barangay dito po sa Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap, in your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo.